Attend Jesus Miracle Crusade at KVM Moranto Sports Complex, A. Roses Avenue, Quezon City. Every Sunday, 10 a.m. to 5 p.m. And every Wednesday, 3 p.m. to 8 p.m. And every Friday at 8:30 p.m. to 4:30 a.m. Admission is free. Purihin ang ating malapay na minamahal. Everybody say, praise the Lord! Purihin ang ating malapay na sa pagkataong ito. Narito po tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating banalagawa. Ang pagdadala ng mensahe ng ating mahalapay. Dadalhin po ito ng ating minamahal. Ginagalang ng Evangelista, Wildy Estrada Almat. Dear Heavenly Father, in the name of our dear Jesus, touch my dear brethren, my dear fellow countrymen, and all the peoples of the world. Let them believe, have mercy upon them, open their minds, their understanding, that they will give heed unto thy call of love, and by the power of darkness, every big word message in the name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. It is very disheartening that some of our fellow countrymen whom we love, peace-loving people, God-fearing people, before they were deceived by communism, with a Satanism, Satan's ploy to destroy everyone and bring him into the kingdom of Satan, in the path of hell. Heavenly Father, allow this fearful calamities, natural calamities, to force everyone to come to this Jesus and receive the Spirit of the living God. And the moment of the Spirit of the living God, you'll be into the power, hallelujah. You'll feel no one can scare you, no one can cow you, no one can overcome you. If you have the Spirit of the living God, as it says, fear not, my son, my daughter, I have not given you the spirit of fear, but of power and of love and sound mind. Walang makatalo sa iyo, walang demoni sa mong mundo, makatalo sa tulad sa pangalan ni Jesus. Amen, praise the Lord, hallelujah. Kahabag-habag mga Pilipino, mahilig magka-brainwash, magpadaya. Grabe ang dadaya, nagkalaban ng mabait na Diyos. Kung mabasahin sa Biblia, zero. Talagang walang katotohanan ang dala ng mga reliyon ng mga dayuhan sa ating bansa. From religions, it is 100% contrary to the word of our loving God. 100% laban sa salita ng mga Panginoon. Sundan po ninyo mahal ang salita ng mabait na Panginoon sa Biblia. All my peoples of the world, you must know that salvation is a great matter of importance, for it is appointed unto man once to die, after this the judgment. Whether you like it or not, you will die and face the judgment seat of our dear Jesus. But if you are a real Christian, child of God, a born-again Christian, you are an overcomer. You do not believe in God, who created the heavens and the earth, who created you. The spirit of Satan will enter your heart and make you a demon-possessed. Ilan billion ang nadaya ng mga tao sa buong daigdig
at ilang bilyon na nasa apoy ng impyerno. Nadaya, intimidated, coerced, terrorized, deceived by religions. Minimal, buksan po ninyo ang Biblia. Anong santo? Anong Church of the Living God? Sino ang akit sa langit? Only the saints of God will enter heaven, the gates of heaven. The Church of the Living God is a group of saints indwelt by the Spirit of the Living God. Hallelujah! Tao Espiritu ng Diyos, Puspusa Espiritu, Banal Espiritu ng Diyos, siya maging santo, santa, pagpagpana ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Praise the Lord! Panginoon mahal, pakita mo ang dakilang pasalamat, pag-ibig sa mga Panginoon. When you shout, hallelujah, praise the Lord, we are at the top of our voices. Amen and amen. Praise the Lord, hallelujah. 1 Corinthians chapter 1 verse 2. Unto the church of God which is called, which is the Corinth, sanctified in our Christ Jesus our Lord, called to be saints. Church of God is group of saints. Kung pagmamatayan ng sinabi ng malilim na reliyon ng santo sa Pilipinas ay dalawa lang, yun ang batayan na iproclaim ng tao kung sinong santo. Dalawa lang akit sa langit sa buong Pilipinas. The living zero, walang katotohanan, kapag-habag ng mga lider ng reliyon, 2,000 taon, hindi na-discern na lahat ng ginawa niya ay mali, walang katotohanan. Hallelujah! Si Kristo ang dan, siya bibigay ng kataliwan upang magbanag ng buhay na walang hanggan. He is Jesus, hallelujah! Has given us wisdom. Hallelujah! Praise the Lord! Let us say, praise the Lord, hallelujah! Praise the Lord, hallelujah! Buksan natin mga 1 Corinthians 1, 2, and Ephesians chapter 5 verse 20 and Matthew 16 verse 18 and 1 Corinthians chapter 12 verse 27 and 28. Malaman po natin anong Church of God. Minamahal, my disciple countrymen, my peoples of the world, 32 years ago, a religious fanatic, I was kneeling before the graven images. I was dying of my sickness. I prayed hard before the saints. No one heard me. But when I was converted, became a born-again Christian, believed the gospel, the power of God of salvation, I was healed. From the time on, when I know the truth, I've given my life to Jesus, to the Jesus to heaven. I have burned the bridges behind that link between me and my carnal life. I wanted to live for God, and now I'm living for God. Hallelujah. But I have known the truth, hallelujah, through signs and wonders and miracles to prove that it is certain that the gospel is the power of God to salvation, to change you, to make you a Christian, son and daughter of God, and heir of eternal life in heaven. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kali, read it. Unang mga taga-Korinto, Kapitulo 1, versikulo 2. Iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatuwid bagay, sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kanila at ating Panginoon. Let us say, praise the Lord. Saints is a church is a group of saints indwelt by the Spirit of the living God. May mga Espiritu ng Diyos, ang mga santo, mga santa, kaya nagpapalaya sila ng demonyo, may kapangyarihan. Ating palawakin ating pag-isipin na mahal sa buong Pilipinas, sa buong daigdig. Kung ang Church of God ay yung mga building, imposible ito mapaniwalaan dahil ang dadalhin sa langit ay katawan ni Kristo, body of Christ, the Church of the living God, mga santo, mga santa, ay magmana ng buhay na walang hanggan. Amen, amen, praise the Lord, hallelujah. Matthew 16, verse 18
Sinabi dito, Peter, upon this rock, I'm going to build my church. The gates of hell shall not prevail against it, in Tagalog. Upon this rock, I'm going to build my church. The gates of hell shall not prevail against it. Bakit po, minamahal? Dahil kabay kay Kristiyanong may Kristo, santo, nagmagmana ng buhay na walang hanggan. Nagkatanggap ng Espiritu ni Kristo, Espiritu ng Diyos. John 1:12, oras Minas, receive Him. He can empower to become the sons of God. If sons and daughters, then heirs of eternal life. May kapangyarihan ka, you belong to the church of the living God. Hallelujah. Na sinabi, upon this rock, I'm going to build my church, the gates of hell. Hallelujah. Ang wanang impierno, pito ng impierno, ang kapangyarihan ng Satanas, hindi magtagumpay sa church of the living God. Bakit po? Ang mag-Kristiyano may kapangyarihan, magkataot ng demonyo, palayasin si Satanas sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. May kapangyarihan, meron ka pananampalataya, hindi ka duwag na tao, ikay matapang mabait, walang magatalo yung demonyo sa pangalan ni Jesus. Tatakas ang demonyo, pag-ribig mo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Kali. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 16, versikulo 18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Amen. Let us praise the Lord. Ang kamalian ng mga reliyon sa buong daigdig, dinalan mga lider at Spanya, reliyon, dalawa ang dinala, sandata at krusipiho. Lucas 16:20, malaman mo na turo nila ay lahat paputang impierno. 16:20 to 24, sinabi nila na kailangan tao pag namatay, pupunta sa purgatorio at magpamisa. Pero may bayan. Ano ang layunin? Para ka maligtas o para makuhaan ka ng pera? Para patay ka na, kwaltahan ka pa. Kindly read it. Luke 16, verse 20 to 24. Minamahal, ito ay napakahalaga. Minamahal kayo mga tinaig ng kalaban ng mabait na Diyos galing sa Espanya, mga lider marilyon, sila Magellan, Pigapita, Ligas, at Damaso, nagdala ng reliyon. Sa halip na kayo'y mainis sa akin, kayo magpasalamat na may nangahas magsasabi ng katotohanan. Amen! Praise the Lord! Si Rizal, nagsasabi ng katotohanan. Pinatay. Walang kalaban-laban. Wala siyang kapangyarihan. Nagsasabi siya na kailangang tao magbago. Walang kwenta ang mga bindita. Kaya galit na galit na ang kanyang kapitbahay, si Padre Damaso, sa Katedral ng Calamba, 20 meters lang alayo ng bahay ni Rizal, doon sa Calamba. Kaya, ang mga lider reliyon galing sa Espanya, pinagkaisahan si Rizal, napatayin. Napatayin. Dahil si Rizal ay kalaban ng mga api, nagdadaya, nagdala ng salot sa bansang Pilipinas. Ngunit ang nagtataka, bakit nagpatuloy tayo pagpadaya ngayon? Ang kalaban ni Rizal, yung mga lider reliyon na galing sa Espanya, dala ang reliyon. At ngayon, ang dala ng mga lider reliyon, yung mga kusipiho, mga graven bridges, sinasamba ngayon sa bansang Pilipinas, o sa buong daigdig,
na nakalagay sa Revelation chapter 9 verse 20, sabi ng mabait na Diyos, ang lahat ng natira sa mga salot, hindi napatay dahil kasalanan nila sa paggawa ng mga bulto. Ang mga tao hindi pa rin nagsisi sa pagsamba, sa maggawa ng kamay, sa ginawa ng kamay ng tao, na pagluhod sa rebulto ay pagluhod kay Satanas. Hindi ako may sabi mahal, ito'y nagkakabuti. Ilang milyon dito ka mga Pilipino, mga kapwa ko Pilipino, aking ginigilo mga Pilipino sa buong bansa. Ngayon nakasungpo ng katotohanan, nakatanggap ng kabutihan, ang karamdaman nila, cancer, leukemia, diabetes, AIDS, bisyo, lahat ay nawala. Alam pawi, gumawa ng karamdaman na bunga ng kasalanan, nagbabago, naging tunay Kristiyano, anak kumamantanis na magbanda ng buhay na malagang. Hallelujah, praise the Lord. Kung kayo minmahal, magkatanggap ng Espiritu ng Diyos, mga Panginoon, ayon sa Biblia, John chapter 1 verse 12, as many as receive Him, He give Him power to become the sons of God. Acts 1:8, when the Holy Ghost is come upon you, you'll have power. Pag ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo na, magkaroon ka na. Yurakan ang alakdan at serpente. Lahat ng uri ng kahoy na mabantad Diyos, yurakan mo. Sa anong paraan, hindi ka mapapahamak sa pangalan ni Jesus. Ipato mo kami mo sa may sakit, gagaling may sakit. Hallelujah, lasunin ka. Hindi ka mapapahamak, pag ikay mainit, matapat na Kristiyano. Acts 1:8, when the Holy Ghost is come upon you, you will have power over Satan, power over communism, power over terrorism, power over kidnappers, killers and murderers, rapists. You have power against Satan. You can take the serpents and the scorpions and over all the powers of the enemy, and nothing shall by his hurt you, because you belong to the church of the living God. The kingdom of God is not in word but in power. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang membro sa katawan ni sa Church of the Living God ay hindi matatalo ng demonyo. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Nanging pa Satanas, tatakas sa pangalan ni Jesus. Babayaran ka pa ng pataya. Ngunit, you have got to be faithfully attending in everything. Attend, give and receive. Live the holy life. Worship the Lord in the beauty of holiness. Shout with a voice of triumph. Praise the Lord. Hallelujah. Always praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. No demons can overcome you. Billions of demons in hell cannot overcome you. Because you are a child of God. You have the Spirit of the living God in Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. What are the scriptures for? Written in Isaiah 43, 41, verse 10 and 11. When he says, my son, he told me, fear not. Our loving God told me, my son, fear not. For I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. Ye I will strengthen thee. I'll help thee. I'll uphold thee in the right hand of my righteousness. Your enemies are as nothing. Their weapons are as nothing. For fear of you, they will hide away from you. If they'll continue to fight you, all of them will perish. Subok na ito, may prueba, may ebidensya. Ang lumalaban sa akin ng lantaran, napuksa sila sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. To show to the world that the gospel is power, comes from on high, that whosoever will believe the gospel will be received from the impossible. He can overcome the devil. He can overcome communism, Satanism, terrorism. He can overcome rapists, criminals, killers, murderers. Because he has faith in God. He's a child of God. In love with the Spirit of the living God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord.
Anong hinintay natin, mahal? May these peoples of the world, may these fellow countrymen, what are you waiting for? Why don't you serve God according to our loving God's will? Ayon sa kalooban ng pamamagitan ng Diyos, bakit hindi maglingkod sa pamamagitan ng Diyos? Are you waiting for our loving God to send all the stars from heaven and fall on our heads? Hinintay pa ninyo ang mga bituin sa langit magpagsakan sa ating bansa sa buong daigdig upang lahat pagkamatay na hindi ka naglingkod sa pamamagitan ng Diyos, hindi ka nagbabago, tiyak humatay ka, tuloy ka sa apoy ng impyerno sa kaharian ni Satanas. Before it's too late, you come to this Jesus, Lord, according to His perfect will, become a child of God, become a born-again Christian, in the name of Jesus, amen and amen. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Namatay ang mayaman, walang pag-ibig, walang paniniwala sa pamamagitan ng Diyos, namatay tuloy sa apoy ng impyerno. Si Lazarus, na maka-Diyos, namatay tuloy-tuloy sa langit. So hindi totoo yun, namatay ka tuloy ka sa purgatorio. Ang tinatawag na purgatorio, impyerno po ng mahal. Nadaya ang mga lider, mga reliyon sa Roma at Espanya. Grabe pagkadaya. Makita ng mga kabalian ni mahal, Acts 10:26. Walang nasunod ng mga reliyon ni isa ng katotohanan. Ni isa. Wala. Si Cornelius, leader ng mga reliyon, ng mga religyoso. Leader, ha? You can just imagine, leader. Pagharap kay Beloved Peter, lumuhod kay Peter. Anong sagot ni Beloved Peter? Huwag kang lumod sa akin, Cornelius. Ako'y tao lamang. Lumod ka, sumabay ka Diyos. Doon ka lang sa Kanya. Hindi sa akin, tao lang ako. In other words, lumod ka sa tao, tapong ka sa ako'y ng impyerno. Ang nagpapaluhod, tinanggap niya, paluhod ang paluhod, wala rin mangyari. Ilang cardinals, obispo, nagpapaluhod. Isipin na sila nagpapaluhod. Sinabi ng diksyonaryo, extreme adoration, dipuriban, is cultism. Kulto. Lunod ka sa tao, pasanin mo ang tao, huli ka sa kanyang singsing. That is cultism. Nasa dictionary yan. Read it. From the book of Acts chapter 10 verse 26. But Peter took him up, saying, Stand up, I myself also am a man. Acts 25:26. Kaya Ang mga gawa, Kapitulo 10, versikulo 25 at 26. At nangyari na pagpasok ni Pedro ay sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kanyang paanan at siya'y sinamba. Datapot itinindig siya ni Pedro na sinasabi, Magtindig ka, ako man ay tao rin. alay mas mahirap sa pangalan ni Jesus. Cancer, leukemia, diabetes. Magpaputis mo sa pangalan ni Jesus, gagaling ka, gumaling. Amen! May resulta, may prima, may ebidensya, may kabutihan. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya huwag basta-basta maniwala sa salita. Paniwalaan ang resulta, kapangyarihan, walang magkagawa, maghimala ko ni, mabait ang Diyos naman sa langit. Amen! Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Anong sadya
ng mga anak ng mortal enemy of our loving God to destroy your faith, to destroy the gospel. Pabulaanan ang mga himala. Marinig niyan, minamahal. That is the work of Satan. Acts chapter 13, verse 7 up to 12. Kyle, read it. In Tagalog. Dito po sa Gawa, Kapitulo 13, versikulo 6 hanggang 9. At nang kanilang matahak na ang buong pulo hanggang sa Papos ay nakasumpong sila ng isang manggagaway, bulaang propeta, Hudyo, na ang pangalay Bar-Jesus, nakasama ng prokonsul Sergio Paulo, lalaking matalino. Ito rin ang nagpatawag kay Bernabe at kay Saulo at minimiting mapakinggan ang salita ng Diyos. Datapat si Elimas na manggagaway, sapagat ganito nga ang pagkahulugan ng kanyang pangalan, ay humadlang sa kanila na pinagsikapang ihiwalay sa pananampalataya ang prokonsul. Datapat si Saulo na tinawag din Pablo na puspos ng Espiritu Santo, ay itinitig sa kanya ang kanyang mga mata at sinabi, upuspos ng lahat ng karayaan at ng lahat ng kasamaan, ikaw na anak ng Diablo, ikaw na kaaway ng lahat ng katwiran, hindi ka ba titigil ng pagpapasama sa daan ng matuwid ng Panginoon? At ngayon, narito na kamay ng Panginoon at mabubulag ka na hindi mo makikita ang araw na kaunting panahon. At pagdatay nahulog sa kanya ang isang ulap at ang isang kadiliman, at siya'y nagpalibot na umahanap ng sa kanya'y aakay sa kamay. Let us say, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Iba-iba ang exercise ng pag-ibig. Upang makita ang pag-ibig mo ba ito Diyos, na magkaroon ng pananampalatayang prokonsul sa verse 12. Binulagan ni Beloved Paul si Elimas, a false prophet. Dito may mahal ang ating pag-ibig ibanuan. Ang mga bulag ating pinadidilat upang makita nila ang liwanag, ang katotohanan. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Nakita ng prokonsul ang himala at siya ay naniwala. Ano nakita? Nabulag na false prophet. Dito minamahal, million sa himala dito. Nakita natin minamahal, nagpapagot tayo mga visionales, mga cancer, leukemia, diabetes, bulag, pilay, gumaling dito sa pangalan ni Jesus. Tayo nabulat sa katotohanan. Nakita natin kapangyarihan ng Panginoon na sa minugad, walang katuwiran, na tayo hindi kumilos bilang mga nagmamaytadis, nagpagmana ng buhay ng langgang. Hallelujah! Sinabi ng mamaytadis, your feet should be set in the gospel of peace. Hallelujah! Praise the Lord! Be strong in the Lord, in the power of His might. Put on the whole armor of God. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against spiritual wickedness in high places. Hallelujah! Our weapons are carnal, but mighty to God, to the pulling down of the stronghold of Satan. What are the weapons in the armory of our loving God? Faith, righteousness, prayer with all prayer and supplication. Your feet shall be shod with the gospel of peace. Bilang Kristiyano, aki sa langit, mangaral pa ka ng Ebanghelyo. Ang paa mo, dali mo sa mga pintuan ng mga kapitbahay mo, mga kamag-anak, kakilala, kumato ka, mangaral ka ng Ebanghelyo. Mayroon diyan lahat na ginagawa, nagbibigay, umatin lagi, ngunit hindi pa rin kumpleto. Kailangan mangaral ka, you win souls. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Hallelujah, praise the Lord. You must be righteous. Huwag kang mag-alilangan. When you give, you will not lose anything, but you will have everything. For giving is receiving. Luke 6:38, give, and shall be given unto you. Shaken together, running over, shall mean give unto your bosom. Hallelujah. You can give unto God, receive from our loving God, receive and receive. Amen and praise the Lord. Ang binibigay mo, nakakabuti para sa iyo.
Amen. Hallelujah. May pangarap, maligtas sa mga tao, mga kamag-anak mo, maabot ang TV programs. Hallelujah. Patuloy suporta sa TV programs. Hallelujah. To promise in city for love. Makita mo ba ito, Diyos? Di kayo umiibig sa Kanya, lalo kang payamanin. Tatanggap ka ng tatanggap ng marami. Amen and amen. Praise the Lord. Pag ikaw tumigil na, dahil hindi mo kailangan, dahil marami ka ng pira, tigil na rin ang pag-anak mo ng Diyos. Alis at ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Wala ka ng panapataya. Hindi patay sindi. Patuloy yan. Continuous. Amen. Patuloy ang panapataya. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Dito po sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 13, versikulo 12. Nang magkagayoy pagkakita ng prokonsul sa nangyari, ay nananampalataya na nanggigilala sa aral ng Panginoon. Let us say, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Yung pala nanira, inong panapataya, kung ano sinasabi, yun yung salita. Wasakin namin ang Jesus Miracle Crusade Ministry. Hindi na sasabihin sa iyo kung sino yan. Alam na ninyo, na nanira, sumisira, ayon sa verse 12, verse 9 in Acts chapter 13, sila yung mga anak ng Diablo. Sila yung beloved Paul. Pag sinira yung panapataya, ikaw anak mo ba ng Diyos, tiyak, without doubt, you are a child of God. Ang sumisira ng iyong panapataya ay anak ng Diablo. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! For Satan comes to steal, to kill, to destroy. Kaya nawonder makita mo malaw, marinig mo malaw, may nagsasabi diyan, hallelujah! Ako'y handa mamatay, pumatay, mabilanggo. Handa mamatay, mabilanggo. Kaya taga-Jesus, sumama kayo sa akin. Mag-ipon-ipon tayo. Handa ka? Gusto mo ng opinion eterno? Makinig ka. Madaya ka pag nakinig ka. Huwag ka makinig. Hindi mo pastor ang alagad ng kalaban ng Diyos. Ang pastor mo ay man of God. Nagmamahal sa inyo. Amen! Praise the Lord! Katulad ni beloved, my dear Savior, our loving Savior, in Matthew chapter 4, verse 4. Luke chapter 4, verse 4. Tingnan pag-ibig ng mga Panginoon bago nagkrusada. Magpadilat ng mga bulag. Maglinis ng kitungin. Magpalaya ng mga inalihan ng Diablo. Oppressed by the devil. Magpagaling magkaramdaman. Nag-ayuno, nag-fasting. Ang mabait na Panginoong Isos. 40 days and 40 nights without water and food. Masaya po yung mahal. Hindi mo pakinggan yung sabi, iniibig ko kayo. Sama-sama tayo rito. Palone. Ang umiibig doon sa kwarto ng kalahod, umiyak para sa inyong kaligtasan, hindi kumakain ng ayuno. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Yan ang pag-ibig. Maramdaman mo lamang, nagsigal nga yung karamdaman na wala mga bisyo, nagbabago ka. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yan ang umiibig sa inyong kaligtasan, minamahal. Katulad ng mabait na Panginoon. Acts 10:38. We know how Jesus was anointed with power and with the Holy Ghost, healing the oppressed by the devil, healing the sick, doing good because God was with him. Amen! Anong ginagawa natin sa ating mga krusada? Ang ginawa na mabait na Panginoon, ating ginagawa ngayon. Hanggang ngayon, gumagawa pa ng Panginoon. Our Jesus is the same, yesterday and forever. Hindi nagbabago. Amen, amen. Praise the Lord, hallelujah. Kung hindi nagpapagaling ngayon, walang napapatawad sa kasalanan. Dahil karamdaman ay bunga ng kasalanan. Mark chapter 2, verse 3 and 4 and 5. Ang lumpo na patawad dahil may pananapataya, kalakadaka, tumayo, dumaka.
Sa Mark chapter 2, verse 3 and 4. Sa aklat ng Marcos, Kapitulo 2, versikulo 3 at 4. At sila'y nagsidating na may dalang isang lalaking lumpo sa kanya na usong ng 4. At nang hindi sila makalapit sa kanya dahil sa karamihan, ay kanilang binakbak ang bubungan ng kanyang kinaroroonan. At nang yayo'y kanilang masira, ay inihugos nila sa kinahigaan ng lumpo. At pagkakita ni Jesus sa kanilang pananampalataya, ay sinabi sa lumpo, "Anak, pinatatawad ang iyong mga kasalanan. Sa iyo ko sinasabi, magtinding ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa bahay mo." At nagtindig siya at pagkadamag ang higaan at yumaon sa harap nilang lahat. Ano pat nangagtaka silang lahat at niluwalhati nila ang Diyos at nangagsasabi, "Kailan may hindi tayo nakakita ng ganito?" At muling lumabas at paparoon siya sa tabi ng dagat at lumapit sa kanya ang buong karamihan at sila'y kanyang tinuruan. Let us say, praise the Lord. This Jesus is the same yesterday, today, and forever. Siya noong araw ay pag-ibig at nagpapagaling sa mga inalihan ng masamang espiritu na makaramdaman. Ngayon, siya pa rin nagpapagaling makaramdaman, nag-alas mga bisyo, nagpapatawad ng kasalanan, kaya makaramdaman ay gumaling sa pangalan ni Jesus. Bukas siya pa rin, hindi nagbabago. Pag-ibig mo ito nitong araw, ngayon pag-ibig pa rin. Amen, amen. Praise the Lord. Nasa Isaiah 6, Jesus Christ is God the Father. Revelation chapter 1, verse 7, 8, 9, and 11, God the Father, darating, this Jesus coming as God the Father. Sabi niya, ako'y sinaksak, ako'y pinatay. Siyang Alpha and Omega. Mayroon ba God the Father, Holy Spirit, napatay, mapatay, Espiritu? Kailan namatay ang God the Father? Noong siya nagkatawang tao. Manawanag, minmahal? Praise the Lord! Amen and amen! Praise the Lord! Hindi pwede sumalungat ang mga Bible school scholars, superintendents, professors, teachers ng Bible school sa buong daigdig, kay modesty aside, for 33 years, binasa ko ang Biblia po from Genesis to Revelation. Every day, nung magkaunti pa tayo, 10 years ago ako ay makabasa ng Biblia bago nag-fasting 40 days. 3 months fasting. Babasa ng Biblia, umabot ng 50, 60 chapters a day. Dahil mainip ako pag hindi ako nagbasa. Kaya minamahal terrible, naintindihan ko ang banal na kasulatan. Purihin ang mga Panginoon. Praise the Lord. Amen and amen. Praise the Lord. Di sinasabi ng ibang mga preachers, God the Father, God the Son, God the Holy Ghost, 3 persons. Sabi ng Biblia, walang kaligtasan. Walang kaligtasan. Huwag kayo maniniwala diyan. John 8:24, you shall die in your sins. If you did not believe that I'm He, you shall die in your sins. Isaiah 43, verse 11, I'm He. Sabi ng God the Father, I am the only God. I am the only Savior. Beside me, there is no God. Malibang Diyos, ako lang. Sabi ng God the Father. Amen. Nung buma, ang Diyos, God the Father ay nagkatawang tao, siya rin. Amen! Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Ulitin natin, may mahal sa buong daigdig. 1 Corinthians 8:6, there is only one God, God the Father. Alright, sumagot. Genesis 1:6, sabi nila, o tingnan mo, sabi ng God the Father, let us create man in our own image. O, in our. Alright, ibaba mo. 27, God created man in His own image. In His singular, silang mag-isa. Alam mo, lahat magsabi, praise the Lord! Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Tingnan mo, kaya yung Trinity na turo, ay wala yan. Zero. Kale, read it. Mateo Kapitulo 4, versikulo 4. Datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao,
kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Napagsabi, praise the Lord. Bigyan mo namin mahal at fasting. Acts 10:38. He was crusading. He was fasting and crusading. Ngayon, nag-ayuno ang mga disipulo. Grabe ang debt of gratitude sa babae ng Panginoon. Grabe, kahit ako'y barilin, mamatay, times, for the gospel, alang-alang sa Ebanghelyo ni Kristo, hindi ako magsisisi, hindi ako malulungkot. Grabe ang pag-ibig ng babae ng Diyos. Hallelujah! Ako'y nasa hallelujah, praise the Lord! I was sinking deep in sin, bound for destruction, beyond my darkest reckoning. 33 years ago, I was a sinner, but now the Lord has made me a real Christian, son of God, heir of eternal life. Praise the Lord. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya lahat sa Pilipinas, minmahal, tanggapin niyo ang kapangyarihan, ang mahal na Panginoon. For as many as receive Him, He gave me power to become the sons of God, if sons and daughters, and heirs of eternal life. It is written, Acts 1:8, when the Holy Ghost is come upon you, you'll have power to overcome the devil, power to live for God, power against assassins, against kidnappers, and rapists, killers, and murderers. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Can they read it? Mga Gawa, Kapitulo 10, versikulo 38. Sa makatuwid bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya pinahira ng Diyos, ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, na naglilibot, na gumagawa ng mabuti, at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahirapan ng Diablo, sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Let us say, praise the Lord. Kami na mahal, kung kayo nakarinig ng paninira, laban sa Jesus Miracle Crusade Ministry, those who hear in TV and radio, fighting against the work of our dear Lord Jesus, through the Jesus Miracle Crusade Ministry, there are miracles because this is the ministry of our dear Jesus. We are holding crusades to fight against the work of Satan. Satan wants to enslave people with vices, and it send you to perdition. Satan wants to enslave you with cancer, diabetes, leprosy, AIDS, and make you a miserable man, and bring you to his kingdom in the fires of hell. But we hold crusades to fight against the work of the devil, to heal the sick, cast out demons. We are doing good because God is with us. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, dear Jesus. Let us pray. Repent. Dear Jesus, forgive my sins. Forgive my sins, O Lord. I will serve you, O Lord, according to thy perfect will. Save me, O Lord, and all my loved ones. Make us real Christian sons and daughters of God, heirs of eternal life. Father, dearest, I pray, in the name of my dear Jesus, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. It is written in 2 Corinthians 6:2, now is the day of salvation, now is the accepted time. Ngayon ang kaligtasan, ngayon kamaligtas, pag natanggap ito malapit noon, tagapagligtas ngayon. Sa karamdaman kayo maligtas, sa kasalanan maligtas kayo. Hallelujah, praise the Lord. Upang kayo makamit ng buhay na walang hanggan. Amen and amen, praise the Lord. Forgive me, Lord. Father, this I pray in the name of Jesus. Make them real Christian sons and daughters of God, heirs of eternal life. Save them from the bondage of sin. Save them, O Lord, and all their loved ones. Heal them, O Lord. Father, this I pray in the name of my dear Jesus. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Touch your TV screens and cast out the demons of leukemia, TB, diabetes, cancer, AIDS, leprosy, TB trouble, goiter, hallelujah, mental paralysis, demons of blindness, cast out, cast out, cast out, demons of lesbianism, communism, demons of vices, cast out, 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 hallelujah, demons of drug addiction, cast out, cast out, cast out, in Jesus' name, be healed, be healed, in Jesus' name,
be healed, be healed in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Let us jump at the top of our voices, shout, hallelujah, praise the Lord 3 times. Oh, that is expressing your faith in God. Jump, shout, hallelujah 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus, praise the Lord. Hallelujah, dear Jesus, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Those who were healed, ang gumaling noon at ngayon, those who were healed, those who were not healed, do not raise your hands. Those who were healed today, before and today, raise your holy hands. Hallelujah, praise the Lord. If you're healed, you're healed. Give your hands. Iwag kayo ay magkamay. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Upang malalaman ang buong daigdig na kayo tunay na malakmabait na Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, dear Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Ang nakatiyak na ikaw ay anak ng mabait na Diyos, walang alinlangan, gumaling ang karamdaman ninyo, nagbago kayo, walang alinlangan, without doubt, you are sons and daughters of God, bound for heaven. Raise all your hands. Amen. Hallelujah. You say, praise the Lord. Thank you, dear Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, dear Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, dear Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, dear Jesus. Minamahal, we love you so much from the bottom of our hearts. But our dear Jesus loves you more and more and more. Hallelujah, praise the Lord. Our beloved Pastora, my dearest sweetheart, my dearest wife, amen and amen. Praise the Lord. Purihin natin, mahal na Panginoon, na mahal. Bigyan mo natin ng papuring palakpak ang ating mahal na Panginoon. Praise you the Lord. Hallelujah. 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 Praise Jesus. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang mahal na Panginoon, minamahal. Ang sabi na banal na kasulatan, saliksikin niyo ang katotohanan at ang katotohanan siyang magpapalaya sa inyo. For the kingdom of God is not in word but in power. Maraming nangangaral ngayon, puro salita, walang kapangyarihan na mahal na Panginoon. At patuloy na nangangaral, ngunit itinatakwil ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Apostol Pablo sa unang Korinto 2:3, for my speech and my preaching is not with enticing words of man's wisdom, but by the demonstration of the Spirit and of power. Amen. Ang aking pangungusap, ang aking pananalita, ay hindi sa panghihikayat na pangungusap. Bagkus dala ko ang pagbigay sa inyo ng karapatan o kapangyarihan na makalaya kayo sa kasalanan. Amen! Kaya mga minamahal, ang ating pasasalamat sa lahat ating mga kababayan na kayo ay naituro sa buong katotohanan. For the kingdom of God is not in word, but ang kapangyarihan naman hindi sa salita. Marami ngayon ang nagdadala ng Ebanghelyo. Kumusta? Mismo ang kanilang sarili hindi pa mapapalaya. Narito ang mga pinagpalang mga anak ng Diyos, nilisan ang kanilang mga dating gawi, sapagkat if any man be in Christ, he is a new creature. Masumpungan mo lamang ang kalayaan kung nasa buong katotohanan kayo. Kaya napakadakila po ng ating mahal na Panginoon. Hanapin niyo ang katotohanan, mga minamahal. Napakaraming nagkalat sa ating bansa. Inyong pagmasdan. Alin dito ang nangangaral na may kapangyarihan? Makalaya kayo sa kasalanan, makalaya kayo sa karamdaman, maging bagong tao kayo at may katiyakan kayo sa buhay na walang hanggan. Sa amin po mga minamahal mga televiewers, pansamantala po sa ating paghiwa-hiwalay, tayo po ay nagpapasalamat sa dakilang araw na ito na minsan naman po naghatid sa inyong mga tahanan ng ating mahal na Panginoon ng kanyang banal na mga salita at maging sa inyo minamahal naming mga kabayan sa mga piitan, sa mga pagamutan, patuloy kayo umasa at magtiwala sa Lord. At ang mayamang pag-ibig niya mahal na Panginoon sa ating lahat. God bless you, brethren. We love you in the Lord. Amen.